Hello mga ka-legit Davercads, panibagong updates kung saan tahanang pinakamasaya abay nagpapaingay na naman sa social media ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, congratulations to Eat Bulaga sapagkat isa na naman pong napakasayang episode ang kanilang ipinakita kanina kung saan ay makita naman natin na yung mga online viewers talagang nadadagdagan at still ganun pa din po talagang yung suporta po ng legit Davercads. Kumbaga makikita po natin kapag pinag-combine or pag kumbaga parang pag nagkaroon po ng comparison between sa Eat Showtime at sa dito po sa nasabing show ng Eat Bulaga, talagang meron na po silang tinatawag na fanbase. May kanya-kanya na silang fanbase. Kumbaga kahit ano pong ilabas ng Eat Bulaga, talaga may mga susuporta at ganun din naman ng Eat Showtime. Kaya naman don't mind na lang siguro yung mga ganung bagay kasi parang ito po kasi si mga vloggers ng tape, diba? Yung mga tape vloggers dati hanggang sa ngayon hindi pa rin sila tumitigil para po i-bash ang Eat Bulaga na wala naman po talaga silang tinatawag na mga evidence. Kumbaga parang pinafabricate lang nila yung mga story nila sabay ipinopost po sa kanilang social media accounts na wala naman pong maipakitang resibo. So anyways, eto na dahil kanina po ay guest po nila itong si Mr. John Lapo sa therapy kung saan nakipagtaas at pababa po siya ng kanya pong hula para sa episode na ito. Marami rin ang nagre-request na sana daw, kung mapapansin niyo 'di ba dito sa therapy, mas pinipili po nila na para mga celebrity kasi binuboost kasi nila yung ito pong segment ng therapy na ito. Gusto po nila na like for example, puro mga influencer yung kanila pong kanilang ini-invite na guest kasi ano po yan na tinatawag na collaboration Once po na nag-guest ka ng isang influencer or mga vloggers na maraming followers, syempre susundan po yan ng mga fan. Diba? So, ganun yung kanilang strategy ginagawa. At the same time, pinost din po ito sa kanila pong Facebook page ang mga litrato po ni Baby Mochi. Ayan, so karga-karga siya ng kanyang family. Daily updates talaga itong si Poleng sa pagpo-post ng development and growth ng kanya pong anak na si Baby Mochi. Kaya naman, congratulations to Bossing dahil malapit-lapit na rin po yung kanyang ipinangako ano ba talaga ang magaganap doon po sa sa magaganap na kaarawan ni Bossing this coming Saturday. Saturday ba or next Saturday pa kasi parang ang birthday niya is April 28. So nagfo-fall po ito sa Sunday. So maybe gaganapin nila ito ng April 21. Pwede. Or April 20 this coming Saturday kasi medyo late na rin naman kapag or April 27 rather. Yan yung gaganapin po nila yan, yung kanyang kaarawan. So, abangan na lang natin kung ano po pasabog nitong Eat Bulaga sa darating na birthday po ni Bossing. So, ito na, pag-usapan natin kasi hanggang sa ngayon po is nagtataka ang ilan kasi isa sa mga araw po nitong April ay napag-usapan muli. Ito pong dating katapat ng Eat Bulaga ang tahanang pinakamasaya. Kung saan may mga balita po na parang nag-iingay na naman sa social media, nagpapa-interview na naman at meron po silang ipinagkakalat na nabayaran na daw yung mga utang nila sa GMA7. Pero nung nag-research po tayo, it was released last March 14, 2024 by Abante News. Ang title is Tape Incorporated, Inaayos Mga Bayarin sa GMA7. So medyo exaggerated lang po yung news sa sinasabing bayad na kasi based po sa mga research, umabot po ng almost 800 millions yung utang ng Tape Incorporated sa GMA.
paano po nila mababayaran yon ng isang iglap? Hindi inakala ng isang insider ng Tape Incorporated ang tungkol sa napapabalitang utang pa ng producer ng tahanang pinakamasaya sa GMA. Pero noon pa naman daw ay inaayos na ng Tape Incorporated ang tungkol doon. Sabi ng source, inaayos ng Tape Inc. ang tungkol doon. Ibig sabihin inaayos but not bayad na. Magkaiba kasi ang identity noon. Even prior to the cessation of the show naman ay may payment scheme na yon. Yun nga lang, ayaw na rin ng tape ng management na dagdagan ang arrears accumulated through the years. Kaya pala kahit na sabihin natin na parang naglalaan sila ng bayad doon sa kanila pong sa kanilang show, pero yun ang pinaka naging conclusion nila is to stop the show para hindi na po madagdagan ng madagdagan, kasi parang nagbabayad nga sila ng utang pero everyday na-accumulate din ng paggamit nila ng black time agreement nila sa GMA, kaya hindi sila makaahon. Sabi pa ng source, fixing severance pina ng mga employee assigned sa tahanang pinakamasaya. So aside po kasi doon sa utang nila sa GMA7, meron din po sila mga empleyado na kailangan po nilang bayaran. Nilinaw rin ng source na mali ang chikang nagsara na ang Tape Incorporated. Yes, the company is still there. To put the record straight and show lang, ang Tape ang nag-stop but Tape as company did not stop operation. Kasi totoo naman yun. Kasi ang Tape Incorporated po kasi isa big company and corporation kasi yan eh. Hindi lang naman po noon time program ang kanila pong pinoproduce, but of course nagpo-produce din sila ng mga teleseries. Kung matatandaan niyo dati, yung yung Valiente, yan, 'di ba? Starring Vic Soto, sila. Nandun po yung mga kapatid ng Soto, 'di ba? Tape po ang nag-produce noon. Daisy 7, Tape din po ang nag-produce noon. So producer din po sila. So yun po yung kanilang nilinaw. Kaya may pag-asa pa rin talaga na mabayaran ng Tape ang kautangan nila dito po sa GMA7. Tape is a production company and tahanang pinakamasaya is just one of the shows na pinoproduce nila. Thus, we cannot discount the possibility that it can venture to produce other shows or teleserye, paglilinaw pa ng source. So, abangan na lang kung ano ba ang next show na ipoproduce ng Tape. Pero sa ngayon, wala pa naman po tayong nakikita na any programs na pinoproduce ng Tape. Maghanap po kayo ng programa sa GMA7 na teleserye, tas hanapin nyo po doon yung producers nila. Wala po kayo makikitang Tape Incorporated, which means stop operation talaga sila. Aside from dun sa pinaka noon time program na dati ang kung kumita ay milyon-milyon kada buwan, yun po talaga yung biggest loss po nila ngayon. So kaya alam natin na medyo malaki din po yung regrets na nararamdaman ngayon ng Halusos sa pagkawala nga ng Itbulaga sa kanila. At the same time, hindi rin sumang-ayon sa kanila ang batas sa pagkakamkam ng show na ito, dahil syempre in-honor pa rin po sa tamang tao kung sino ba talaga yung totoong nagmamay-ari ng show na ito. So dapat po malinaw sa atin lahat yan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone.